Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Senator Alan Peter Cayetano agad nakalusot sa Commission on Appointments bilang bagong kalihim ng Department of Foreign Affairs. Confirmation hearing naman para sa appointment ni Health Secretary Pauline Obial pansamantalang ipinagpaliban. Bilateral consultative mechanism ng Pilipinas at China hinggil sa agawan ng mga teritoryo sa South China Sea isasagawa na sa Biyernes. Mga motoristang gumagamit ng cellphone o gadgets habang nagmamaneho, huhulihin na simula bukas. Transport operators pagmumultahin din kapag nahuling lumabag ang kanilang mga driver. Ipinangakong lupa ni Pangulong Duterte sa Lapanday Farmers ipapamahagi na ng Department of Agrarian Reform. Pulis na naaresto dahil sa pagbebenta umano ng ilegal na droga sa Teresa Rizal, konektado umano sa Buratong Drug Syndicate ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa. Una sa ating mga balita ngayong hapon, agad nakalusot sa Commission on Appointments o CA si Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong kalihim ng Department of Foreign Affairs o DFA, habang ipinagpaliban naman ang pagdinig sa appointment ni Department of Health o DOH Secretary Pauline Obial. Ito ang balita ni Aiko Miguel. I move to recommend to the plenary the confirmation of the nomination of Senator Alan Peter S. Cayetano as Secretary of Department of Foreign Affairs. Sa loob lang ng halos 3 minuto ay nakalusot sa Commission on Appointments ang pagkakatalaga kay Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong kalihim ng Department of Foreign Affairs. Itinuturing itong pinakamabilis na kumpirmasyon ng CA sa lahat ng mga cabinet appointee. As I put my faith in God, I submit to this process and your collective wisdom. Thank you. God bless the Commission on Appointment and its members. Nilinaw naman ng senador na patuloy niyang susuportahan ang Pangulo ngunit bilang isang kalihim. I will continue to speak for the President but not in the political manner because as chief diplomat, no, kailangan ko rin isang alang-alang yung departamento at yung relationships natin sa ibang bansa. Kumpiyansa naman ang palasyo na magagawang mabuti ni Senator Cayetano ang trabaho upang mas mapatatag ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Kasabay nito ay nakumpirma na rin kanina ng CA ang 3 pang ambassador ng DFA. Samantala humarap din ngayong araw sa komisyon si Health Secretary Pauline Obial. Gayunman hindi natapos ang hearing sa kanyang kumpirmasyon dahil sa mga nakabingbing pagtutol ng mga opositor. Kabilang dito si Kabayan Representative Harry Roque na kwinestyon ang kakayahan ni Obial. Number 1, incompetence. Number 2, her persistent lying to Congress. Number 3, wastage of government resources. And number 4, corruption. Hindi naman nababala dito ang kalihim. I'm always hopeful, positive thinking. I'm not offended. I just happy it came out kasi may mga chismis-chismis so that I can defend myself. Naging emosyonal din ang kalihim sa kanyang pagbibigay ng paunang salita sa pagharap sa komite. Serving in government for 28 years and actually dedicating my professional career to the service of the Filipino people is really very emotional for me. Wala pang eksaktong petsa kung kailan muling ipagpapatuloy ang confirmation hearing ni Obial. Ayon kay Senator Gregorio Honasan, chairman ng CA Health Committee, na kinailangan munang mapakinggan ang mga pagtutol sa kalihim bago sila magpasya. Bukod kay Representative Roque, oppositor din sa pagkakatalaga kay Obial sa DOH sina ex-OFW Representative Aniceto John Bertis III at Attorney Restituto Mendoza. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasay City. Samantala ngayong Biyernes na ang unang paghaharap ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs o DFA ng Pilipinas at mga opisyal ng Foreign Ministry ng China para sa bilateral consultative mechanism na inaasahang mas makapagtatatag ng mutual trust ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
Sa Guiyang City, Guizhou Province sa Southwest China, isasagawa ang unang pagpupulong ng Philippine Department of Foreign Affairs at Foreign Ministry of China para sa bilateral consultative mechanism sa South China Sea dispute. Isasagawa ito pagkatapos ng ASEAN-China Seniors Officials Consultation na nakatakda rin sa May 19. Ang grupong ito rin ang abala sa pagbuo ng framework for the Code of Conduct sa pagresolba pa rin ng maritime dispute sa South China Sea. Kabilang si Philippine Ambassador to China, Jose Santiago Santa Romana, sa delegasyon ng Pilipinas na inatasang humarap sa Chinese counterpart nito. Matipid ang detalyeng binitiwan ng opisyal, subalit layo ng unang paghaharap para sa bilateral consultative mechanism na itatag ang tiwala sa magkabilang panig. Basic idea is to, in the inaugural session, is really to review the situation, to exchange views, and then to discuss possible areas or possible approaches to manage the dispute and increase cooperation in the maritime issues. Nagkasundo rin ang Pilipinas at China na 2 beses sa isang taon magpulong para sa bilateral consultative mechanism. Aminado naman si Santa Romana na di pa nito masasabi kung ano ang magiging kahihinatnan ng bilateral talks liban sa pagbaba ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. This is a significant first step in what could be a long journey. But the point is that now we can at least sit down and talk. Hindi rin sa inaugural meeting ng bilateral consultative mechanism igigiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa South China Sea sa pamamagitan ng arbitral ruling. Kumpiyansa ang Embahada ng Pilipinas dito sa China na ang pagsisimula ng pag-uusap ng Pilipinas at China hinggil sa agawan ng mga teritoryo sa South China Sea ay umpisa na ng tuloy-tuloy na pagbuti ng ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Beijing, China. Patuloy na tumataas ang bilang ng Chinese tourists na bumibisita sa Pilipinas. Yan ay ayon sa Philippine Embassy sa China. Nagbabalik si Rosa Licoz. 200% ang itinaas sa bilang ng mga Chinese na nag-a-apply ng visa para makabisita sa Pilipinas kumpara noong nakalipas na taon ayon sa Philippine Embassy sa China. Dagdag pa nito, muli ring gumanda ang ugnayan ng Pilipinas at China kung saan umakyat sa 37.65% ang Chinese tourist arrival sa Pilipinas o katumbas ng higit sa 675,000. At para sa taong 2017, nasa 1 milyong Chinese ang target ng pamahalaang dumayo ng Pilipinas. China, basically, right now, constitutes a big demand for visas because of the boom in tourism and the boom in business travel. Tiwala naman ng mga Chinese na nag-a-apply ng visa para makapunta ng Pilipinas, nabubuti pa ang ugnayan ng dalawang bansa dahil sa kasalukuyang administrasyon. Interesado rin silang malaman ang kultura ng mga Pilipino at mga tourist destination sa bansa. We hope that with the new president we can the friendship, the relationship, the cooperation between our two countries can be better and better. You can definitely tell that from the media in China. I think it's very much toned down for the tension versus rather than we talk about tourism, we talk about the investment that we're going to be in the Philippines. So I guess that's and also common knowledge. People actually historically there have been a very good period that's the previous regime. Ayon naman sa Embahada ng Pilipinas dito sa China, dahil sa tumataas na bilang ng mga Chinese tourists na nag-a-apply ng visa para makabisita sa Pilipinas, hinihiling na nila ang pagdadagdag ng personnel upang ma-accommodate ang pagproseso ng kanilang mga dokumento. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Beijing, China. Irerekomenda ni House Majority Floor Leader Congressman Rodolfo Fariñas na sampahan ng ethics complaint si Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Ito ay kung itutuloy nito ang pagsasampa ng reklamo sa International Criminal Court o ICC laban kay Pangulong Duterte. Ito ang balita ni Victor Cosare.
Para kay House Justice Committee Chairman Congressman Reynaldo Umali, tiyak na mahaharap sa reklamo si Magdalo Party List Representative Gary Alejano kung hindi nito ititigil ang pag-atake sa Pangulo kahit dinismiss na ng House Justice Committee ang kanyang impeachment complaint laban sa presidente. Ayon kay Umali, tiyak na kikilos ang mga kaalyado ng Pangulo laban sa kanya. Yan ang Pinoy. We are forgiving. But while we may be forgiving, if you go out of bounds, things may yung solicit or illicit counter-reaction. Ayon sa mambabatas, ganito ang sinapit noon ni Senator Laila De Lima. Tira ng tira. Nagalit yung sila majority. Sige, kasuhan mo na rin yan ng criminal, kasuhan mo na rin yan ng ethics. Pwede naman namin tapusin na nun. Hindi na ito si Presidente, sila Speaker. Ikalyado ko ito Iginit naman ni House Majority Floor Leader Rodolfo Fariñas na irerekomenda niya ang paghahain ng ethics complaint laban kay Alejano kapag itinuloy nito ang paghahain ng criminal case laban sa Pangulo sa International Criminal Court o ICC. Baka i-recommend ko rin para malaman din naman niya. Yung impeachment hindi naman criminal action ito eh. It is an administrative action to remove the President from office. Ayon kay Fariñas, dapat hintayin na muna ng kampo ng Magdalo na matapos ang termino ni Pangulo bago sila magsampa ng criminal cases laban sa kanya. Dapat din anya ay hayaan muna ang mga korte sa bansa na magdesisyon sa mga kaso at gawing last resort na ang ICC. Ayon naman kay Congressman Alejano, ang pahayag ni Fariñas ay isang personal na pananakot sa kanya bilang kritiko ng administrasyon. Patunay anya ito sa polisiya ng administrasyon na patahimikin ang oposisyon at indikasyon din na binubuo ang isang authoritarian rule. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Pinayuhan naman ni House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali si Congressman Gary Alejano na ituon ang 1 taong inalaan ng batas upang muling maghanda at maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Ito ang balita ni Rica Adrada. Sa rules ng impeachment proceedings, kinakailangang muling maghintay ng 1 pang taon bago ulit masampahan ng impeachment complaint ang isang Pangulo. Sa eksklusibong paghaharap ni na House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali at Magdalo Representative Gary Alejano kaninang umaga sa programang Get It Straight with Daniel Razon, nagbigay ng payo si Umali sa nakababatang mambabatas. Ano pa pwedeng gawin ni Kong Gary sa ganitong sitwasyon? Dahil una, may karoon ng 1-year ban. Tama po ba yun? Now, sabi ko nga kay Gary nung magkasama kayo ako, you have 1 year to prepare. You have 1 year to build your case. Para ka na-Alaska naman. Hindi naman. May 1 taong ka pa. May 1 taong ka na naman. Totoo yun because it is not easy to impeach a president. Nito lamang Lunes, Mayo 15, hindi tinanggap ng komite ang impeachment complaint na inihain ni Congressman Alejano dahil wala nila siyang personal knowledge sa mga aligasyon sa Pangulo, hindi beripikado ang reklamo at hindi lehitimo o authenticated ang records na pinagbatayan ng reklamo. Yung deficiency lang ng verification. Kung nagsisinungaling siya, hindi nga tayo umabot doon eh. At hindi namin siya... So wala naman kayong planong... Sabi lang natin doon sa verification niya, ang kanyang sinumpaan ay personal knowledge. When in truth and in fact, hindi naman personal knowledge. Kasi sinasabi niya, ay iba yung pagkakaintindi din niya ng personal knowledge and that is not in the legal sense as required by the rule. Bakit wala hong ganon kayo? Wala ba kayong certification? Wala ba kayong authentication? Yung ba mga documents ninyo ay talagang hindi authenticated? Ganito po yan, ang advice na aking abogado. In fact, hindi mo nga kailangan pa mag-attach doon eh. No? Ang importante lang doon yung required ng yung sa substance, inarrate mo lang yung ultimate facts, ano ba yung crime na na-allege mo, and kaya nga ni-recite ko doon na itong pinanggalingan ng mga information doon nga sa mga witnesses. Yung supplementary application ng rules on evidence ang sinasabi natin, na yun ay hearsay yun. Muli ring iginiit ni Representative Alejano na hindi siya nabigyan ng pagkakataong maipaliwanag ang kanyang panig at maihain ang mga ebidensya bago ma-dismiss ang nasabing complaint. Parang akong nasa witness stand. No, you answer yes or no. Dali man mapaliwanag ako, no?
Kaya nga, yun ang sinasabi ko doon na nagre-raise ako ng hands. Pwede bang, Mr. Chairman, hindi talaga ako in-acknowledge except sa isang pagkakataon na yon. Sa pahayag na ito, muling dumepensa si Congressman Umali. Hanggang sa dulo. Oo. No? Sa kanya nga nakadirect yung mga tanong ni majority direct. Kaya nga, hindi naman makasagot. Pero, hindi ko kasalanan kung hindi niya masagot yung tanong. Samantala, nilinaw ni Alejano ang mga naglalabasang balita ukol sa pagtataas ng kaso sa International Criminal Court. Yung bang nabalita ako na pagpunta nyo sa International Court ay itutuloy po ninyo? Napabalita po yan Ang sinabi lang ho natin na isa yan sa options. At pag-uusapan pa yan ng matindi. Walang decision pa po. Sino po ang kasama nyo mag-uusap with regard to this? Kasi po kami po ay isang grupo ng Magdalo. Okay. Pag meron ho kaming ginagawa, ay collective decision po namin. Para sa Get It Straight with Daniel Razon, Rica Adrada, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Ipinangakong lupa ni Pangulong Duterte sa Lapanday Farmers ipapamahagi na ng Department of Agrarian Reform. Pagresponde sa mga pinsalang dulot ng isang super typhoon na terorismo, sentro ng ginawang pagsasanay ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ngayong araw. Pag-aaralan pa ng House Minority Bloc kung i-endorso nito ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Mahigit 2 taon magmula nang mapatay ang 44 na miyembro ng Special Action Force o SAF sa Mamasapan o Maguindanao, hanggang ngayon ay nananawagan pa rin ng katarungan ang mga naulilang pamilya ng Fallen 44. Si Felicitas de Castro Nasino, ina ng napatay na si PO2 Nikki Nasino, sinisisi si Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil sa tila mabagal na usad ng reklamong inihain nila laban kay dating President Benigno Aquino III, dismissed PNP Chief Alan Purisima at iba pang dapat managot sa nangyari sa SAF. Kaya po naman po, Ombudsman Morales, nananawagan po kami na sana po inyo po kaming pakinggan. At kung hindi mo po kaya, ay ang trabaho mo po bilang isang ombudsman, ano po ang dapat sa inyo? Mag-resign ka na po. O di kaya naman po sana po gumawa ka po ng aksyon. O di kaya naman po ma-impeach po kaya siya? Kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, inihahanda na ng pamilya ng SAF-44 ang impeachment complaint laban kay Morales. Dinidiin din nila si Morales dahil niya sa selective justice dahil sa pag-absuelto niya agad kay Aquino, kahit pa sinabi na ng PNP Board of Inquiry o BOI na may pananagutan ang dating Pangulo dahil nilabagaan niya nito ang chain of command. Hintayin pa ba natin yung retirement niya? Bago po itong pinal ng mga pamilya at ng VACC at iba pang mga grupo laban po kay Aquino. Samantala, hindi pa naman kumbinsido ang minority bloc na endorso ang impeachment complaint na inilalapit ng ilang grupo, kabilang na ang VACC laban kay Ombudsman Morales. Hindi ko pa pinapakita sa members ng minority, sa staff ko pa lang. And their decision is that mukhang weak yung mga allegation. Hinihikayat naman ni House Minority Leader Congressman Danilo Suarez ang BACC na i-formalize muna nila ang paghahain ng impeachment complaint laban sa Ombudsman upang mapadana ito sa tamang proseso dito sa Kamara. Bagaman wala pang bagong pahayag si Morales, una na niyang sinabi na patuloy pa rin nilang pinag-aaralan kung mayroong probable cause laban sa mga inireklamo. As far as complaint against Aquino are concerned, syempre in-investigate pa yan. Hindi naman pwedeng instant i-assess mo na may probable cause or may ground to conduct preliminary investigation. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking nangangalakal ng basura na nabangga ng van sa EDSA Balintawak kagabi. Ito ang balita ni Reynante Ponte. Nakahiga sa kalsada at hindi makagalaw dahil sa tinamong pinsala sa katawan ang isang lalaki ng madatnan ng UNTV News and Rescue Team sa southbound ng EDSA Balintawak sa Quezon City bandang alas 10:20 kagabi.
Kinilala ang biktima na si Rolly Orsabio, 39 anyos at isang mangangalakal ng basura. Bukod sa head injury, mga gasgas sa siko at iba pang bahagi ng katawan at posibleng deformity sa balikat ang tinamo ng biktima. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga pinsala ng biktima habang ibinabiyahe ito patungo sa Quezon City General Hospital. Ayon naman sa inisyal na ulat ng Quezon City Traffic Sector, tumatawid si Rolly sa kalsada nang mabundol ito ng isang van. Delikado umano ang lugar na tawiran, kaya naman naglagay ang lokal ng pamahalaan ng footbridge sa di kalayuan. Depensa ng driver ng van na si Mario Himaya, biglang sumulpot ang lalaki sa kanyang dinadaanan kaya't hindi niya ito napansin. Ngunit handa naman umano niyang sagutin ang gastusin sa pagpapagamot sa biktima. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nangangalahati na ang dami ng imbak na bigas ng National Food Authority o NFA. Nagpapasalamat naman ang ahensya sa pagpayag ng NFA Council na mag-angkat na ng bigas ang bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Aabot na lang sa 8 araw o 5 milyong sako ng bigas ang natitira sa mga bodega ng National Food Authority. Ito ang inihayag ng ahensya matapos payagan ng NFA Council ang pag-angkat ng bigas sa mga pribadong rice trader mula sa ibang bansa. Ayon sa NFA, bago mag-Hulyo ay kailangan nakaayos na ang aangkating bigas upang maihanda ang mga ito bago ang lean months. Kailangan pumasok sana yon yung mga stock inventory na yon para magkaroon kami ng sapat na inventaryo para makapaghanda kami in times of calamities and emergencies. Ngunit ayon sa NFA, tatagal pa ng 28 araw o halos 1 buwan bago matapos ang bidding ng Government to Private Importation Scheme. Inaasahang mas marami ang makikilahok sa bidding dahil bukas na ito ngayon sa mga pribadong exporter. At bunsod nito, posibleng mas mura ang maging alok ng mga ito. Wala namang namomonitor ang NFA na artificial shortage bagamat tumaas ang presyo ng bigas sa merkado ng 1 hanggang 2 piso kada kilo. Una nang ipinahayag ng Department of Agriculture na may natutunugan silang artificial shortage. Kaya naman balak ng ahensya na mag-inspeksyon sa mga bodega ng bigas. And with the announcement of the government na mag-import ay hindi na siguro mangyayari na magkakaroon tayo ng artificial shortage dahil alam ng private sector na may dadating na imported rice. Bukas ay nakatakdang muling magpulong ang National Food Security Council upang pag-usapan naman kung gaano karami ang aangkating bigas. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipamamahagi na ng Department of Agrarian Reform o DAR sa mga Lapanday farmers ang lupa na inagaw umano ng isang agribusiness company sa Tagum, Davao del Norte. Ito ang balita ni Monokson. Magtutungo bukas ng madaling araw si Secretary Rafael Mariano sa Tagum, Davao del Norte upang personal na ibigay ang lupa sa mga magsasaka na miyembro ng Madaon Agrarian Reform Beneficiaries Association Incorporated o MARBAY. Determinado ang kalihim na sundin ang kautusan ni Pangulong Duterte na maibalik ang lupang inagaw umano ng Lapanday Foods Corporation sa mga magsasaka ng San Isidro Farm sa Tagum, Davao del Norte. Pagbibigay ng katiyakan na yung mga agrarian reform beneficiaries makakuha ng actual physical possession and control doon sa lupa, no, na awarded to them. Nag-request si Mariano sa Office of the President na mabigyan sila ng assistance mula sa DOJ, Public Attorney's Office, Human Rights, DILG at proteksyon mula sa Philippine National Police. Magbabantay ang PNP sa naturang lugar matapos makuha ng mga magsasaka ang lupa upang matiyak na hindi na ito maagaw sa kanila. There will be 48-hour police protection in the area, meaning after the installation. Now, it depends on the situation if the said 48 hours will be extended. 2 beses nang tinangka noon ni Secretary Mariano na maibigay sa 159 farmer beneficiaries ang lupa. Subalit, hindi pumayag ang Lapanday Foods Corporation at hinarang sila ng mga umano'y armadong kalalakihan. Pinanghahawakan ng Lapanday Foods Corporation ang inisyu na order mula sa Regional Trial Court sa Davao del Norte. Ayon naman sa DAR, walang anumang korte ang may jurisdiksyon sa anumang agrarian dispute maliban sa Korte Suprema. Maliwanag po sa batas, walang korte sa ating bayan ang pwedeng pumigil po sa implementasyon ng Agrarian Reform Program. Nakalagay po sa Section 55
ng ating pong RA 9700. So, the CA, the RTC, they cannot stop DAR. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong hepe ng Land Registration Authority o LRA si Judge Renato Bermejo ng Malita, Davao Occidental Municipal Circuit Trial Court. Papalitan ni Bermejo si LRA Administrator Attorney Eulalio Diaz III. Dati ring naging Assistant Provincial Prosecutor ng Davao Oriental si Bermejo. Ang LRA ang siyang nangangasiwa sa pagtatala at paglilipat ng mga titulo ng lupa sa bansa. Sinampahan ng tax evasion complaint ng Bureau of Internal Revenue ang 3 kumpanya sa Caloocan City dahil sa kabiguang bayaran ang kaukulang buwis sa pamahalaan. Kabilang sa mga nireklamo ng BIR ang Aerostar Industrial Supply na sinisingil ng mahigit 3 milyong pisong buwis. Ang Chonta Industrial Packaging Incorporated naman ay pinagbabayad ng mahigit 61 million pesos, habang ang Wellpack Container Corporation ay may tax deficit na 56 million pesos. Ayon pa sa BIR, binaliwala ng mga kumpanya ang kanilang sulat at abiso kaya nagpasya na silang ireklamo ang mga ito. Sa ngayon ay wala pang tugon ang inirereklamong mga kumpanya. Operasyon sa pagtugon sa epekto ng Super Typhoon na sinabayan ng pag-atake ng mga terorista ang pinagsasanayan ngayong araw ng mga sundalong kalahok sa balikatan na exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Pananalasa ng isang Category 5 na bagyo na sinlakas ng Super Typhoon Yolanda kasabay ng pag-atake ng mga terorista. Ito ang senaryo na pinagsanayan ngayong araw ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa nagpapatuloy na 2017 balikatan exercises. The scenario that we developed is a hijacking incident that will disrupt HADR operations. May itinayong command center para sa ugnayan ng national government sa iba't ibang grupo at kaalyadong bansa. Masusubaybayan rin dito ang galaw ng tropa ng Pilipinas sa humanitarian at disaster response. Sa naturang pagsasanay, nagbabahagi ng kaalaman at taktika ang Japanese, Australian at US forces para sa mabilis na pagresponde sa mga kalamidad. So in the event of an actual disaster, the US will send several different types of teams down almost immediately within 24 hours. Ayon kay Center for Excellence Disaster Response and Humanitarian Assistance Curtis Manchester, mahalaga ang pagtutulungan ng mga bansa sa panahon ng krisis. It pays huge dividends in our ability to work together in a real disaster. Sa pamamagitan ng tulong ng mga kaalyadong bansa sa pagsasanay na ito, umaasa ang Armed Forces of the Philippines na mas mapabibilis at mas epektibo na silang makakaresponde sa isang kalamidad o krisis. And we are hoping that in the near future, the Armed Forces of the Philippines can have that reflex that whenever anything or crisis happens, we know how to do, we know the drills. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. at 32 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitaw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Mga motoristang gumagamit ng cellphone o gadgets habang nagmamaneho, huhulihin na simula bukas. Transport operators pagmumultahin din kapag nahuling lumabag ang kanilang mga driver. Pulis na naaresto dahil sa pagbebenta umano ng ilegal na droga sa Teresa Rizal, konektado umano sa Buratong Drug Syndicate ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa.
Hindi nababahala si Department of Justice o DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II sa plano ng Ombudsman na harangin ang pagiging state witness ni Janet Lim Napoles sa mga kaso kaugnay ng Pork Barrel Fund scam. Una nang sinabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na pipigilan nila ang hakbang na gawing testigo sa kaso si Napoles. Ayon kay Secretary Aguirre, hindi sakop ng pagiging state witness ang mga kasong kinakaharap ni Napoles sa Sandigang Bayan. Ang DOJ lang din anya ang may karapatang mamili kung sino ang isa sa ilalim sa Witness Protection Program o WPP. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na kautusan ng DOJ kaugnay ng hiling ng kampo ni Napoles na mailagay ito sa WPP. Sa ibang balita, humingi ng tulong sa isang pribadong kumpanya ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa kapakanan ng mga batang nasa lansangan. Ito ang balita ni Monokson. Ayon sa tala ng United Nations Children's Fund o UNICEF, sa buong mundo ay mayroong 45 to 50,000 na mga street children at nasa mahigit 11,000 dito ay nasa Pilipinas. Natsyempohan namin sa Mindanao Avenue ang batang si Tintin na nagtitinda ng sampagita. Kasama niya ang kanyang magulang na nagtitinda naman ng sigarilyo. Bawat sampagitang nabebenta ay tila mitya ng kanyang buhay sa panganib na masagasaan ng mga mabibilis na sasakyan na dumadaan. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ay nagtitinda ng sampagita dito sa bahaging ito ng Mindanao Avenue si Tintin. Ayon sa kanyang magulang, bagamat delikado ay lagi naman niya sinasabihan ang kanyang anak na mag-ingat lalo na kapag tumatawid dito sa kalsada. Kasama ko naman po siya kung nasaan ako nandoon siya. Sinisigurado ko lagi ko siyang natatanaw para kung ano mangyari na makikita ko kaagad. Munti ka na ako masagasaan dati. Tumakbo kasi ako, hindi ko pa nun alam na naka-go pa, tas bigla akong tumakbo, munti ka na ako masagasana ng kotse. Ang mga katulad ni Tintin ang nais matulungan ng DSWD. Subalit dahil sa kakulangan ng mga resources ay limitado ang maibibigay na tulong ng ahensya sa kanya. Kung kaya't humingi ng tulong ang DSWD sa mga pribadong kumpanya para sa kapakanan ng mga children at risk on the streets. Sa Metro Manila, bawat lokal na pamahalaan ay may tinatawag na activity center. Dito dinadala ang mga batang lansangan upang maturuan sila ng iba't ibang kaalaman. Para mapangalagaan yung mga bata. Hindi silang ganon pupunta sa kalye, parang doon silang ganyan maglaro o kayang ganyaan ay mamilimos. So we want them to be in a safe environment. Subalit nangangailangan ang mga LGU ng tulong dahil sa kulang ang kanilang mga gamit. Kami po ay nananawagan talaga na patuloy pong tumulong katulad po ng ating mga educational materials, especially po pagdating sa mga sports materials, musical, instrument, and yung lagi nga po sinasabi para to fill their hunger, no, yung feeding. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Simula naman sa Biyernes ay patutupad na ng Department of Transportation o DOTR ang batas na nagbabawal sa mga maliliit na bata na isakay sa motorsiklo. Sa ilalim ng Republic Act 10666 o ang Children's Safety on Motorcycle Act of 2015, bawal iangkas sa mga batang hindi aabot ang kanilang paa sa tapakan ng motorsiklo at hindi kayang yumakap sa rider. Sakop ng batas ang lahat ng public at major roads na may speed limit na hindi bababa sa 60 km per hour. Ang mga lalabag ay pagmumultahin ng 3,000 hanggang 10,000 piso at suspensyon at kanselasyon ng lisensya. The children should be able to comfortably put his foot on the foot pegs ng motorsiklo. Number 1, ano? Number 2, kaya niyang i-embrace yung driver. Full embrace, ano? Nakaganon yung kamay niya. Pag hindi niya kayang i-embrace yung kamay niya sa driver, bawal yon. And then number 3, kailangan siyang naka-wear ng standard helmet according dun sa helmet law natin. Epektibo na simula bukas ang batas na nagbabawal sa paggamit ng cellphone at mga katulad na gadget habang nagmamaneho. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, agad nang huhulihin ang mga lalabag sa batas habang papatawa naman ng multa ang transport operators kung mahuhuli naman ang kanilang mga driver. Ito ang balita ni Joe Wanano. Hindi lamang
binabansaang driver ang papatawan ng Department of Transportation ng multa kapag nahuli ito na lumalabag sa anti-distracted driving law. Ayon sa LTFRB, sisingilin din nila ang mga operator ng public utility vehicles kapag nahuli ang kanilang driver na gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Yung operator sinahan yung driver. So, jointly, mape-penalize sila. Operator sisingilin namin, bahala siya singilin yung driver niya. Ayon sa DOTR, epektibo na ang batas ngayong Huwebes. Ang mga manghuhuling lalabag ay agad ng papatawan ng multa kahit nagbigay ng pataan ng DOTR ng 3 buwan para sa information drive ng bagong batas trapiko. DOTR with the LTO will be coming up with a public information campaign for the next 3 months for these laws. Pero that will not stop the law enforcement agency to apply the law. So effective na yung law, so talagang mahuhuli kayo, masisita kayo. Pagbabayari ng 5,000 piso para sa unang paglabag, 10,000 para sa ikalawang opensa, 15,000 at 3 buwang suspensyon ng lisensya ang katumbas ng third violation, habang 20,000 naman at kanselasyon ng lisensya sa ika-4 na paglabag. Maaari pa rin namang gumamit ng cellphone o gadget ang mga driver kung sila ay naghahanap ng alternatibong ruta gamit ang navigational mobile applications nang hindi nakaaabala sa paningin ng driver. Tutol naman dito ang ilang driver ng Transport Network Service Vehicles. Sa amin, masyadong sagabal po yun at saka hindi obra po sa amin dahil siya talaga ang sinusunod namin si Waze. Sabi nila bawal daw kahit naka-stoplight. Sa stoplight bawal daw pumindot, tatabi daw. Anong pinagkaiba sa pagtabi o naka-stop ka, pwede ka pumindot? Batay sa 2015 Global Status Report, higit 10,000 tao ang namamatay bunsod ng mga aksidente sa daan, bunga ng kawalang ingat at disiplina sa pagmamaneho. Aminado ang Traffic Law Enforcement Agency na malaking hamon ang implementasyon ng anti-distracted law, lalo't may mga sasakyan na bumabiyahe na heavily tinted o may makakapal na shade sa salamin, kaya't hindi madaling matukoy ang ginagawa ng isang driver. Ayon sa MMDA, sa susunod na linggo ay makikipagpulong sila sa mga tint manufacturer upang pag-usapan ang proseso sa paglilimita ng paglalagay nito sa mga sasakyan. Joan Nano, UNCV News and Rescue, Mandaluyong City. Nalaman ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na konektado sa isang malaking sindikato ng droga ang Bagitong Rizal Police na naaresto sa pagbebenta ng droga sa Rizal kagabi. Ito ang balita ni Grace Casin. Bakit ka sumano dyan? Ha? Inamin ni PO1 Fernan Manimbo kay Philippine National Police Chief Director General Ronald De La Rosa na konektado siya sa nakakulong na big-time drug lord na si Amin Boratong. Si Manimbo ang naarestong pulis kahapon sa Carissa 1 Subdivision, Teresa Rizal habang nagde-deliver ng 20 pakete o 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Sinabi naman ni General Bato na agad niyang paiimbestigahan ang impormasyong ito. Yan yung koneksyon niya ngayon. So, parang naging lumalabas na doon siya, yung drug ring, yung drug aparatos nung isang drug lord na nakakulong ngayon sa kulungan, tumatakbo pa rin. Kasabay nito, pinangaralan ni PNP Chief ang lahat ng tauhan ng police station kung saan naka-assign si Manimbo. Dismayado si De La Rosa na wala man lang nakaalam sa illegal na operasyon ng naturang pulis na halos 1 taon ang nakatalaga sa Teresa PNP. Wala man lang isang nagdududa na itong anong pangalan nito? Si Manimbo. PO1 Manimbo. Mayroon na palang ginagawang kababalaghan. Kayo, 52, blind kayo lahat, hindi nyo alam. I will do everything within my powers to remove you from the PNP pag kayo'y na-involved sa droga. Ayon kay PNP Chief, handa ang suspect na pangalanan ang iba pang sangkot sa kanilang operasyon. Inirekomenda na rin na agad tanggalin sa serbisyo ang suspect habang nililib na ang hepe ng Teresa Rizal Municipal Police Station. Ang sabihin ko na lang sa mga pulis na na-involve sa droga, lumaban na lang kayo, makipagbarilan kayo sa manghuli sa inyo para matapos na itong lahat. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Teresa Rizal. Dumaing ang mga maliliit na negosyante sa Quiapo sa pagbagsak umano ng kanilang kita.
kasunod na mga naitalang pagsabog sa lugar kamakailan. Sinabi naman ng Philippine National Police na hinigpitan na nila ang seguridad sa Quiapo upang wag nang maulit ang insidente. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Wala nang bakas ng pagsabog sa kalyeng ito ng Norzagaray Street, Barangay 388, kung saan naganap ang dalawang insidente ng pagsabog kamakailan lang. Ang mga katabing lugar, puno na ng mga paninda. Subalit kapansin-pansin ang pagkaunti ng mga customer kung ikukumpara noon bago mangyari ang insidente. Kaya naman ang mga maliliit na negosyante sa Quiapo dumaing dahil sa pagtumal umano ng kanilang kita. Tulad na lang ni Mang Ahmad, kung noon ay kumikita siya ng mahigit 1,000 piso sa regular na araw, ngayon anya ay 200, 100 o kung minsan ay wala ni isang kusing nakita. Kaya yung mga tao na dumadayo dito, hindi na sila pumunta dito. Gawa ng takot. Maging ang mga pedicab driver sa lugar, dumaing din dahil kaunti na ang mga pasahero. Sa pag-iikot naman ng UNTV News sa lugar, kapansin-pansin ang mga nakaposting pulis. Patuloy yung ating mga checkpoint operation na isinasagawa ng ating mga pulis dun sa estasyon. Patuloy din yung police visibility natin. Ayon sa mga otoridad, kahit saan ay maaaring magkaroon ng banta sa seguridad, kaya naman mahalaga ang kooperasyon ng publiko at mga pulis. Importante po na kapag may mga nakikita tayong kakaiba or mga suspicious na item, suspicious na mga persons, i-report po natin yan dito sa ating kapulisan. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Manila. Mayong gabi mga kasambahay, una sa atong mga balitang Promvi. Plano sa Department of Agriculture sa Negros Island nga magahin og pondo alang sa mga proyekto nga makatabang aron maminus-minusan ang epekto sa El Niño phenomenon. Kini ang balita ni Lane Moreno. Base sa records ng Office of the Provincial Agriculturist, naglabot na sa 470 milyones pesos ang halit sang El Niño phenomenon sa agrikultura sang Negros Occidental sang nagligad nga tuig. Pinakadako nga nahalita ng humayan nga naglabot sa 252 milyones pesos. Gani agud malikawan ang dako nga halit sang El Niño, magatigana sang 167 milyones pesos ang Department of Agriculture sa Negros Occidental para sa mitigation plan. Maskin wala pa sang may na monitor nga halit sang El Niño sa agrikultura, nagpasa na sang proposed budget ang DA Negros. Sa subong wala pa ini na aprubahan. We have prepared for the coming of the El Niño para nga hindi magulpihan ang aton nga mga farmers para nga makapreparar man. Gamiton sang ahensya ang pondo sa preemptive kag preparedness measure kag aftermath damage kaangay sa pagbutang sang mga irrigation system, paglunsar sang cloud seeding, pagpanagtag sang farming technology kag insurance sa mga mangunguma nga apektado sang El Niño. Kung hindi gid man maaprubahan ang pondo, ginsiguro sa DA nga may ginhanda na sila nga buffer stock sa mga binhi sang palay, mais kag mga utanon. As of now, may ara na kami gani nga buffer stocking even without the approval of the budget submitted to Central Office. May buffer stocking na kita. Lane Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Di pa ilalom sa duha ka adlaw nga disaster preparedness training og seminar ang 77 ka civilian security units sa Nueva Ecija. Kini ang balita ni Danny Munar. Sa layuning mapalakas pa ang pagtugon sa mga kalamidad, isang disaster preparedness training ang inorganisa ng provincial government sa Palayan City. Nilahukan ito ng 77 civilian security units ng probinsya, pati na ng Local Disaster Risk Reduction Management Office at mga pulis at bombero. Sinanay sila sa boat handling operations, earthquake drill, firefighting and truck operations. Pati na sa pagbibigay ng first aid and basic life support, gayon din sa readiness protocol. Ayon sa PDRRMO, paghahanda ito para sa paparating na tag-ulan lalo't binabaha ang malaking bahagi ng probinsya tuwing masama ang lagay ng panahon. Sa pamamagitan ng training na ito, naniniwala tayo na mas mapapabuti ang pag-respond natin sa mga disaster na kung dadating man dito sa ating lalawigan.
Naniniwala naman ang trainees na makakatulong ang seminar upang lalo pa nilang mapagbuti ang serbisyo sa kapwa. Hindi naman lahat ng tao ay may sapat na kaalaman kung paano ka makaliligtas at kung paano ka makapagliligtas ng tao. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Og ka na ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare, mayong gabi. Ginawaran ng KBP Lifetime Achievement Award si Mr. Public Service Kuya Daniel Razon sa 25th KBP Golden Dove Awards kagabi. Ayon kay Kuya Daniel, mananatiling nakatuon sa serbisyo publiko ang mga programang kanyang ilulunsad. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. The 25th KBP Lifetime Achievement Award goes to Mr. Daniel Razon of Progressive Broadcasting Corporation. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang mga kontribusyon ni Kuya Daniel Razon sa industriya ng pamamahayag sa ika-25 Golden Dove Awards kahapon. Iginawad kay Kuya Daniel ang Lifetime Achievement Award na ipinagkakaloob sa mga individual na may malaking ambag sa pagsulong ng broadcast media at nagpamalas ng pambihirang kagalingan sa trabaho. I'm sharing this award to my parents, to my uncle. Siguro po, konti lang yung mga buhay pa yung parents nila pagka nakatanggap ng Lifetime Achievement Award. And for the record, hindi pa po ako senior. Life, utang po natin sa Panginoon. Ang time, utang natin sa Kanya. Ang achievement, wala po tayong ma-achieve without Him. Kaya po sa gabing ito, atin pong ibigay na lahat ang parangal doon sa nasa itaas na siyang kinaukulan ng lahat ng parangal na ito. Nakilala si Kuya Daniel bilang Mr. Public Service dahil sa paglulunsad ng mga programa at proyektong may natatanging konsepto na naglalayong makatulong sa kapwa. Kabilang narito ang Tulong Muna Bago Balita na kauna-unahan sa Pilipinas. Sa pangunguna ni Kuya Daniel, lahat ng mga news reporter, anchor, cameraman at staff ng UNTV ay sumailalim sa rescue training upang makatulong sa pagtugon sa mga nangangailangan. Kaya nga ang news natin is news and rescue. So kahit na nagbabalita tayo, still, ang pangunahin pa din sa atin yung makatulong tayo sa kapwa-tao natin. Si Kuya Daniel din ang nagpasimula ng paggamit ng drone technology sa pagbabalita. Nagkakaroon man tayo ng mga innovations like the use of drone para din sa rescue. Diba kaya nga, hindi lang yan gagamitin sa pagbabalita. Yung paggamit ng mga drones para makasagip ng buhay ng tao. Kasi very useful na ngayon yan eh. Pinatunayan din ni Kuya na maging ang sports at entertainment ay maaaring magamit sa public service sa pamamagitan ng UNTV Cup at Wish FM 107.5. Kaya siya Wish eh. May element pa rin siya ng public service. At ang element ng public service doon ay nagagrant tayo ng mga wishes na nakikita natin na makakatulong doon sa mga listeners. Tayo naman na nag-umpisa no na ang ating sports program, ang kanyang beneficiary hindi yung mga mismong nag-champion, kundi yung mga beneficiary na napili nila, mga institusyon na kailangang tulungan. Tiniyak naman ni Kuya Daniel na mananatiling nakatuon sa serbisyo publiko ang anumang programa o proyektong kanyang ilulunsad sa hinaharap. So they can expect that whatever kind of program that we will be launching, ang i-advocate nito ay para sa kabutihan ng ating mga kapwa-tao. Samantala, bukod sa pagiging Lifetime Achievement Awardee, si Kuya Daniel ay nominado rin bilang Best Newscaster for Radio. Kasama rin sa mga nominees sa iba't ibang category ang ilang UNTV programs tulad ng Good Morning Kuya para sa Best Variety Program, KNC Show para sa Best Children's Program, at 911 UNTV Rescue para sa Best Radio Public Service Announcement category. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Pasay City. Naniniwala
naman ang mga kaibigan at supporters ni Kuya Daniel Razon na karapat-dapat ang ipinagkaloob sa kanyang KBP Lifetime Achievement Award dahil sa kanyang mga ambag sa broadcast media at public service projects. Nagbabalik si Leslie Longbowen. Ipinaabot ng netizens ang kanilang suporta at pagbati kay Kuya Daniel Razon sa pagkilalang iginawad sa kanya sa 25th Golden Dove Awards kahapon. Umabot sa second spot sa Twitter Philippines Trends list ang hashtag Kuya Daniel KBP Lifetime Awardee. Ayon sa netizens, deserving si Kuya Daniel sa kanyang natanggap na parangal di lamang dahil sa kanyang angking husay, kundi dahil nagsilbi siyang inspirasyon sa marami. Nagpakita rin ito ng mabuting gawa at pag-ibig sa kapwa sa pamamagitan ng kanyang mga programa na nakatuon sa serbisyo publiko. Practice what you preach ang nakita ni Rose Elite de la Cruz na ginagawa ni Kuya Daniel. Sa kanyang bukang bibig, hatid ang solusyon at aksyon sa problema na sa kanya ay idinudulog. Deserving po si Kuya dun sa parangal po niya galing po dun sa KBP. Kasi po, nakatulong po siya sa mga katulad ko na nangangailangan ng libreng pag-aaral sa tulong. Rolled into one naman kung ilarawan ng kanyang mga kaibigan si Kuya Daniel Razon. Nako, si Kuya ang kaibigan, kapatid, tatay, lahat. Kung buhay niya, ibibigay niya sa'yo para matulungan kanya. Ganun siya respetadong tao. Kaya yung Life Achievement Award talagang dapat sa kanya. Kung napapanood nila si Kuya, maraming taong natulungan si Kuya. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Hindi lamang sa pagtulong, kung hindi yung pagtulong sa mga mahihirap, kung sino yung mga nangangailangan, at hindi talaga nagpapabaya si Kuya sa lahat ng tao na lumalapit sa kanya talaga. Samantala ayon naman kay Kuya Daniel, ipagpapatuloy nito ang mabuting gawa, kilalanin man o hindi. Ang sa atin ay hindi po sa atin itong honor na ito, no? Kung mayroong recognition, mayroong pagkilala, tayo po ay nagpapasalamat doon sa pagkilala na yan na ginagawa ng ating mga kasamahan sa industriya. Ang sa akin ay nandiyan man ang pagkilala o wala, dapat na maipagpatuloy natin kung ano yung dapat nating magawa. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Pasay City. At yan ang ating featured news ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Monica, and Rina. Maraming salamat, Maria. Maraming salamat din, Rina, sa pagsama sa amin. Kasi may tinatanggap na naman na award yata, no? Si Kuya. Si Angela para kay Kuya. Para kay Kuya, yes. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.